Binabati ko ang sarili ko, sa wakas ay diborsyado na ako. Napakalaking balita. Bilang matalik na kaibigan, kailangan kitang bigyan ng malaking regalo. Binabati kita, Xiaoyu. Muling ipinanganak, malaya na sa pagdurusa. Ang mga kaibigan talaga ang maasahan. Binabati kita, Mama, sa pagiging single. Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay. Xiaoyu, bakit wala kang kamag-anak sa divorce party mo? Hindi mahalaga. Tayo na lang ang magsasaya. Kailangan nating kumain at uminom ng masarap. Tara. Nag-divorce na nga, nagpaparty pa para ipagdiwang, at nangungulekta pa ng pera. Li Xiaoyu, may sira ka ba sa ulo? Baliw ka na sa pera. Ang makipaghiwalay sa isang skambag na tulad mo na kumakain sa isang pleto pero tumitingin sa iba ay talagang kailangan ipagdiwang. Ano ka ba para makunwari? Ano ang posisyon mo? Ngayong hiwalay na tayo, ang rehistro ng batang yan ay hindi na siguro mailalagay sa syudad. Kailangan na siyang bumalik sa probinsya para mag-aral. Di ba? Sino nagsabing kapag iniwan kita, hindi ko na may paparehistro ang anak ko? Sa totoo lang, malapit na akong magpakasal sa bago kong asawa. At mas magaling siya sa iyong 100 beses. Kiki, may bagong boyfriend ang nanay mo. Ang ninang ng nanay ko, si Wang Po, nakahanap sa kanya ng handang magpakasal. Ipaparehistro pa ako sa lokal na rehistro. Mura pa ang presyo. 7.7 lang, package deal na. Ikaw na bata ka. Gusto mo bang ang pamilya Shen ay mawalan ng tagapagmana? Lolo, masamang pakiramdam nyo, huwag kayong magali. Ibabalik ko na ang apo ninyong babae dito. Bibigyan kita ng 1 oras. Ang taong nahanap mo para sa blindete, dapat makapagpakasal agad. Nahanap na ba ang taong magpapakasal? Kulang sa oras, kaya pinabilis ko kay Wang Po. Tapos na. Kaso Ano? may kasamang 5 taong gulang na lalaki ang kabilang partido. Hinihingi niya na iparehistro sa lokal na rehistro. Pero hindi humihingi ng dowry ang babae. Pumayag din siya na maging formalidad lang. Boss Shen, sa tingin ko, mas mapagkakatiwalaan ito kaysa sa mga babaeng naghahabol sa iyong kayamanan noon. Wala nang gaanong oras si Lolo. Para lang mapasaya siya, ito lang ang paraan. Tara na. Bagong asawa. Ikaw na isang basura at may dala pang pabigat na bata. Ang pinakamaganda na makukuha mo ay isang delivery rider. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Sabihin mo na kung kailan darating. 5 oras. 5, 4, 3, 2, 1. Dumating na. Akibaba siyang master. Ang gwapo naman. Hindi ko inakala na ang isang delivery rider ay marunong magpakitang gilas. Siya ba yan? Siya nga. Tingnan mo, ito ang bago kong asawa. Kung ikukumpara sa kanya, ikaw ang mukhang delivery rider. Wala kang silbi. Mamahaling kots. Bodyguard. Kaninong binata yan? Hindi ba sabi mo delivery rider lang siya? Kung ganyan ang delivery rider, bigyan mo rin ako ng marami. Hindi ko inakala na ikaw na isang delivery rider ay marunong magpakitang gilas. Ang 7.7 ko, sulit na sulit. Delivery rider. 7.7. Nagatago ng bagataw. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noong niloko ka? Ano ang pinagbubulungan ninyo? Para na, wala ng oras. Sige, bagong asawa, kasal na. Tingnan mo, ito ang Marriage Certificate ko. Paalam, lalaking manloloko. Salamat sa 6 na taon pananakit at kawalan ng pagmamahal. Sana hindi ka magkaanak at magkaroon ka ng maraming apo. Tara! Tapos ng kagapakasal, hindi ba dapat samahan mo ako para makilala ang mga magulang ko? Kayo bang mga delivery rider, ganito ba kayo kabilis? Huwag kang mag-alala, ipinangako ko. Sasama ako sa'yo para makilala ang mga magulang mo, gagawin ko yan. Pero hindi ngayon. Ngayon, mayroon akong mas mahalagang bagay. Teka. Ngayon, may luxury car ka na naman, may mga bodyguard pa, maganda ang pagkaayos mo. Ang gastos para dito, ako na ang magbabayad. Kasi naman, kayong mga delivery rider, hindi madali ang kumita. Heto, 10,000. Kunin mo na. Mama, Pwede mo pa akong tulungan sa isa pang bagay? Ihatid mo ang anak ko at ang kaibigan ko Pawi. Sige, saan ka pupunta? Nag-divorce na ako, kaya siyempre, lilipat ako. Kaya mo ba mag-isa? Sino nagsabing mag-isa ako?
Lahat ng gamit sa bahay na ito, walang matitira, ilabas nyo lahat. Sige! Nga kapatid, may malaking trabaho tayo. Simulan na. Sofa, tea, ref, washing machine, lahat ng kayang ilabas, ilabas nyo lahat. Tanggalin nyo rin ang sahig na ito. Walang matitirang kahit isang tornilyo. Sige! Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Bakit? Kinukuha mo ang gamit namin. Ibaba mo yun. Chenmei, alin sa mga gamit dito ang hindi ko binili? Ang kapatid mong si Ken Shui, noong nagsisimula pa lang siya sa negosyo, ako ang bumuhay sa pamilyang ito, di ba? Pero siya, paulit-ulit akong niloko. Ikaw, kasama ang kapatid mo, ilang taon nang sumisipsip sa akin. Tapos kung ano-ano pa ang sinasabi mo sa akin. Kapag hindi nagalit ang tigre, akala mo ba Hello Kitty ako? Ang kapatid ko ay kasama ang anak ng isang senior executive ng kumpanya. Magkasama na sila. Ikaw, isang simpleng hotel manager. Paano ka babagay sa kapatid ko? Kung hindi lang dahil sa nagkaanak ka para sa pamilya namin, matagal ka na naming pinalayas. Kayo talagang magkapatid, pero kayong walang pinagkaiba. Magkasabot kayo. Si Aoyu, naglakas loob kang murahin ako. Baliw ka ba? Huwag mo na akong saktan ulit. Ay, naalala ko na. Ang buhok mo, ako pa ang nagbayad, si Li Huioyu ang nagpakabit niyan, di ba? Anong gagawin mo? Naiipit na ako. Pupunta muna ako sa banyo. Kapatid, nilimas ni Xiaoyu ang lahat ng gamit sa bahay natin. Hindi ba ayaw mo sa sombrero? Nilalagnat ako. Sabi ni Xiaoyu ang buhok ko. Siya rin ang nagbayad para sa hair extension ko. Kinuha niya rin. Tingnan mo. Ito ang kagagawan niya. Naiipit na ako. Nasaan ang inidoro? Hindi. Wala nang inidoro. Paano ako magbabanyo? Ikaw. Aray. Li Xiaoyu. Li Xiaoyu. Li Xiaoyu. Bumaba ka rito ngayon din. Bilisan mo, bumaba ka rito. Anong ingay yan? Ikaw na nangaliwa, anong karapatan mong sumigaw? Li Xiaoyu. Grabe ka naman sa ginawa mo. Naghiwalay lang kayo, nilimas mo na ang buong bahay. Dapat nagtira ka man lang ng inidoro para makagamit kami ng banyo. Binili ko ang inidoro. Bakit ko naman iwan sa'yo? Ang kinuha ko ay lahat ng pag-ari ko. Ang 6 na taon kong kasal ay nagpamulat sa akin ng lubusan ng tao at hayop ay hinding-hindi dapat magpakasal. Li Xiaoyu. Mukhang kailangan ko talagang turuan ka ng leksyon. Mukhang sanay kang manakit ng babae. Gusto mo bang magsukatan tayo? Bitaw. Bitaw. Bitaw na. Anong ginagawa mo? Hiwalay na kayo. Huwag mo nang guluhin ang buhay niya. Umalis ka na. Umalis na siya. Ang dami nating gamit, hahayaan na lang natin siya. May panahon na mag-isa siya sa bahay. Paano ang anak mo? Ibibigay mo na lang sa kanya. Anong anak ko? Ang batang yan ay hindi ko anak. Sa loob ng maraming taon, hindi ko ginalaw si Xiaoyu. Nandidiri ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? 6 na taon na ang nakalipas. Nang pumasok ako sa Shen Group, gumamit ako ng kaunting paraan. Ang kanyang unang beses sa C ng Shen Group ay ipinagpalit ng 1 milyong piso. Hindi ko inakala na sa pagkakataong iyon ay nagbuntis siya. Ang pagpapakasal ko sa kanya ay para lang magkaroon ng libreng katulong sa bahay. Kung hindi lang iyon, ay matagal ko nang itinaboy sa labas ng bahay. Ano? Si Kiki ay hindi anak ng pamilya natin. Sayang naman ang lahat ng pag-alaga natin sa kanya. Kung alam ko lang ay hindi ko siya pinagbigyan ng ganoon. Hindi naman. Salamat sa tulong mo kanina. Nay. Nagbakasal na kayo, tatay ko na siya mula ngayon, salamat pa rin. Ang layo naman ng usapan nyo. Nga. Tinawag niya akong katay. Bakit parang may kumapal sa dibdib ko? At bakit may kakaibang pakiramdam ako sa kanya? Ay kailan naman ipaparehistro ang bata? Ako si Shen Jiaqi, 27 taong gulang. Hindi ay. Magkakilala tayo ng maayos. Kumusta, Li Xiaoyu 30 taong gulang? Anak ko to. Mas matanda ka sa akin ng 3 taon. Hindi mo pa ba narinig? Kapag mas matanda ang babae ng 3 taon, swerte sa lalaki. Ikaw ang nakinabang dito. Bagong tatay, ang pangalan mo ay Shenjiaki. Ang pangalan ko ay Liki. Ikaw si Big K simula ngayon. Ako si Little K. Hello, Tatay Big K. Ang rehistro ng bata ay maaring ayusin anumang oras. Ngunit kailangan, makita mo na ang lolo bago magawa. Nagmamadali kang magkakasal. Wala akong ibang kagipilian. Masama ang kalusugan ng lolo. Gusto kong matupad ang kanyang hiling sa lalong madaling panahon. Hindi ko akalain na isa ka palang napakabuting anak. Kung gayon tayo ay nakakuhan kailangan nating. Pero itong si Wang Po, ang 10.9 package del na to talagang sulit. Ikaw ay isang babae.
Makikipagkasal ka sa akin para sa formalidad. Mas malaki ang sakripisyo mo. Narito ang 100,000 piso. Ito ang aking kabayaran para sa iyo. Gabi na. Umuwi na tayo para makita ang lolo. 100,000 piso? Ikaw na nagde-deliver ng pagkain, hindi madali ang mag-ipon pera. Hindi ko yan matatanggap. Kung gayon, ituring mo na lang yan na ang aming red envelope para sa kasal at para sa bata. Ngayon, pwede mo na ba akong samahan para bisitahin si lolo? Ay, makikipagkita na pala sa pamilya. Kung gayon, uwi ako para magpalit ng pinakamaganda kong damit. Para naman may pagmalaki ka. Maligayang pagdating, Young Master. Pareho kaming damit nakakahiya. Ay, hindi ba delivery rider ka lang? Bakit kanila tinatawag na yung master? At saka, bakit dito nakatira ang lolo mo? Ang lolo ko ay nagtrabaho bilang katiwala sa bahay na ito habang buhay. Nakita na may-ari na may sakit ang lolo ko, kaya pinayagan niya itong manirahan dito. Itinuring nila ang lolo ko na parang kapamilya. Nasa loob si lolo. Yeah. Kiki, dito ka lang maghintay kay mama. Huwag kang basta-basta hahawak ng mga bagay-bagay, ha? Pupuntahan lang ni mama si lolo. Sedge po. Ikaw ang apo kong asawa. Opo, lolo. Manahimik ka, hindi ikaw ang tinatanong ko. Anak, ilang taon ka na? 30 na po, lolo. Ah. Kapag mas matanda ang babae ng 3 taon, magdadala siya ng gintong brick. Mas matanda ka kay Jackie ng 3 taon. Mabuti. Mabuti ang paghawak ng gintong brick. Ngayon ang una nating pagkikita. Bigyan kita ng pulang sobre. Salamat, lolo. 200 milyon lang. Huwag mong isipin na kaunti yan. 200 milyon? 200 milyon para sa paunang regalo? Mahilig ang lolo ko sa mga kwentong pangmayaman. Palagi niyang iniisip na siya ay isang bilyonaryo. Palagi na lang, mga daan-daang milyon o bilyon-bilyon. Makipaglaro ka lang sa kanya. Ah. Lolo, tatanggapin ko po itong 200 milyon. Huwag po kayong mag-alala. Sa hinaharap, tiyak na bibigyan ko ang pamilya siya ng maraming anak. Para magkaroon kayo ng maraming apo at supling at mapuno ang inyong tahanan ng mga anak at apo. Mabuti, mabuti, hahaha. Mama, nauuhaw ako. Mama, Kiki, Apa, ito ba ang aking lolo sa tuhod? Papa, Lolo, patawad po. Hindi ko po dapat itinago sa inyo. Sa totoo lang, 6 na taon na ang nakalipas, may anak na po ako. Ang pangalan niya ay Kiki. 5 taong gulang na siya ngayon. Siya po ang inyong apo sa tuhod. ikaw, bilang tagapagmana ng pamilya Shen, wala kang kahit kaunting pananagutan bilang lalaki. Hinayaan mo pa ang asawa at anak mo na magpagalagala sa labas ng 6 na taon. Tingnan mo, hindi kita palalampasin ngayon. ay, lolo, huwag po muna kayong magalit. Kung may sisisihin kayo, ako na lang po. Ako po ang mahilig magpagalagala, kaya hindi ko po dinala ang bata rito. Kung may papaluin kayo, ako na lang po. Ngayon, dahil sa aking manugang, palalampasin kita. Halika, halika, halika. Aking apo sa tuhod. Hayaan mong yakapin ka ng iyong lolo sa tuhod. Lolo sa tuhod, miss na miss po kita. Mabuti, 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 aking matalinong apo sa tuhod. Ang 500 bilyon ng lolo sa tuhod, lahat ay sa iyo na simula ngayon. 500 bilyon? Mukhang malala pa rin ang lagnat ni lolo, ah. Ibalik ko na lang po sa inyo ang 200 milyon na binigay ni lolo. Ang pulang sobre na binigay sa iyo ni lolo, tanggapin mo na. May 200 milyon talaga dito. Buhay na masarap, buhay na masaya. Ang ganda naman kahulugan. Kung gayon, tatanggapin ko na po. Ngayon, si lolo ang saya-saya niya. Maraming salamat talaga. Walang anuman, nagtutulungan lang tayo. Para magkasalamat, nag-book ako sa pinakamagandang restaurant sa buong syudad. Naku, ang mahal naman siguro nun. Isa ka lang namang delivery rider, hindi madali kumita ang pera. Ganito na lang, sa bahay na lang tayo ngayon. Ako mismo ang magluluto. Tara. Ang sarap magluto ng mama ko. Sobrang sarap. Ito patatas. Ito anong nilutong kan? Nilagang karne na may kinsay. Sigurado ka bang marunong magluto ang mama mo? Sobrang galing niya ngayon. Sobrang galing talaga. Pasensya na. Nasunog. Pagtiyagaan na lang natin. Ang dami namang usop niyan. Sobrang galing niya ngayon. Li Xiaoyu, sinira mo na naman ang kusina ko. Lumipat ka na agad. Katabi ko lang ang may-ari ng bahay.
Kung ganun, hahanapan na lang kita ng bahay. Para hindi ka na rin guluhin ng ex-husband mo. Ulit. Woo! Ang pangarap kong bahay. Isa ka lang namang delivery rider. Paano ka nagkaroon ng pera para umupan ng ganito kagandang bahay? Ang may-ari ng bahay na ito, tinulungan ko siya dati. Nang marinig niyang kailangan ko ng bahay, sinabi niyang ipapaupa niya sa amin sa napakababang presyo. Sino ang upa dito? Kailangan ng bahay ng kapatid ko. Hindi ba madali lang yan? Assistant Lee. Inapaganda kita, pero ikaw, hindi mo naman kailangang maging ganyan, hindi babae, hindi lalaki. Boss Shen, sa ganitong paraan, mas mahirap akong matuklasan. Ikaw pala ang upa dito. Ang bahay na ito ay regalo para sa aking tagapagligtas, si Jiaki. Dahil kay Jiaki, dito ka na tumira. Magkano ang upa? Huwag mong banggitin ang pera sa akin. Ayaw na ayaw ko sa pera. Libre ang tirahan. Jiaki, alis na ako. May gagawin pa ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Umalis ka na. Ang kakaiba naman ng babaeng yan. Parang pamilyar lang. Parang nakita ko na siya dati. Oy. Ipapakita ko sa inyo ang taas. Tara na. Hindi ko inakala na sa buhay na to, makakatira ako sa ganito kalaking bahay. Jiaki, saan ka nakatira? Ako nakatira sa labas ng syudad. Nakatira ka sa labas ng syudad habang nagde-deliver? Ang layo naman yata. Ang laki ng bahay na to, kami lang ni Kiki, hindi namin maubos. Bakit hindi ka na lang lumipad dito? Lumipad dito. Pwede ba? Naman, welcome ka anytime. Tara, tingnan natin ang kwarto mo. Mama, gising ka na. Si Unkla Shen ba ang nag-order ng takeout? Si Uncle Shen ang nagluto ng almusal. Ang sarap. Almusal na. Marunong ka palang magluto? Tikman mo. Ang sarap. Hindi ito nalalayo sa luto ng chef sa 5-star hotel namin. Siyempre, ako ang nagatakda ng pamantayan ng pagsusuri sa hotel namin. Anong sinasabi mo? Wala, kumain ka na. Lumamig na. Paghatid ko kay Kiki sa school, papasok na ako sa trabaho. Nasaan ang bike mo? Ha? Ay. Sinong nag-park ng e-bike dito? Halos mabangga ko. Nandoon. Ang susi at uniform ng delivery ay nasa delivery box. Huwag mong sabihin. Gwapo talaga siya kahit anong isuot bagay sa kanya. Ang weird ng lola kanina. Tara na. Magkasama na kayong nakatira. Tek lang ang kasal nyo. Baka maging totoo na yan? Hindi natin masabi. Kung isipin, maganda naman ang lahat ng aspeto niya. Delivery rider lang siya. Si Aoyu, kailangan mong pag-isipan ng mabuti yan. Li Xiaoyu. Sa wakas, nahanap din kita. Ex-husband ko, hiwalay na tayo, bakit mo pa rin ako ginugulo? Ang bago mong kasama, hindi ba siya nagsiselos? Li Xiaoyu. Huwag mong isipin na dahil lumipat ka ng bahay, hindi ka na namin mahahanap. Ito ang tinatawag na, kahit tumakas ang monghe, hindi ang templo. Kung matapang ka, magpalit ka ng trabaho. Nag-divorce ka lang, nilimas mo na ang bahay. Pati inidoro, hindi mo iniwan. At pati buhok ko, binunot mo pa. Kaya napagastos ako ng malaki para lang maibalik. Ang lahat ng sinasabi ninyo ay mga bagay na akin. Karapatan kong kunin ang mga iyon. Huwag mo nang patagalin ang usapan sa kanya. Li Xiaoyu, hindi na kami hihingi ng sobra. Magbayad ka lang ng 300,000. Nandito kayo para mangikil. Paano kung hindi ako pumayag? Ingnan mo kung hindi ko punitin ang bibig mo. Nandito ako. Hindi ninyo magagawang apihin si Xiao. Say,
Saktan niyo siya. Mali. Bitawan niyo siya. Ete, nakalive na ako. Para makilala siya ng lahat sa internet. Say, bitawan niyo siya. Unahin mo muna ang sarili mo. Tianmei, hindi kayo magtatapos ng maayos. Boss Shen, si Li Xiaoyu, sinasaktan ng pamilya ng ex-husband niya. Tawagin ng mga tao. Tara na. Boss Shen, peking kasalang kayo ni Li Xiaoyu. Hindi natin kailangang makialam sa bagay na yan. Kalokohan. Kung pupunta tayo ng ganyan, mabubuking tayo. Magpalit ng dami. Para sa paghila mo sa buhok ko, hihilahin ko rin ang buhok mo. Nasaan na ang lalaki mo? Tingnan natin kung sino ang tutulong sa'yo ngayon. Ate, bahala ka na. Say, Naglakas loob ka pang lumaban. Tigil. Tigil. Siya ang babae ko. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na galawin siya. Umalis kayo. Gusto mo talaga mag-livestream, ano? Ituloy mo ang pag-broadcast. Gusto kong makita ng lahat ng tao sa internet. Kung gaano sila kasama. Isang grupo lang kayo ng mga delivery rider. Gusto nyo bang guluhin ang lahat? Bitawan niyo kami. Ang nanay ko ay Vice President ng Shen Group. Pagsisisihan niyo to. Hindi ako nananakit ng babae. Ang tatay ko ay isang god of war. Naglakas loob kang saktan ako. Ikaw ang sinasaktan ko. ikaw na hindi babae, hindi rin lalaki. Paano ninyo nagawang saktan si Mishan? Mali. Tama na. Ayaw ko na sinasabihan akong hindi lalaki o babae. Narinig nyo ba? Ngayon, si Xiaoyu ay mapagbigay, kaya pinatawad niya kayo. Bitawan nyo sila. Chen Shaiwei, hiwalay na kayo ni Xiaoyu. Simula ngayon, huwag ka nang mangistorbo sa buhay niya. Kung hindi, ano? Ikaw na hamak na delivery rider. Tigil. Tigil. Sino ang may lakas ng loob na mag-eskandalo sa teritoryo ng Shen Group? Ma, sila po. Kailangan mo akong ipagtanggol. Boss Liu, itong mga delivery rider na ito ang nanggugulo. Sasabihin ko sa inyo, ito ang nanay ni Mishan. Siya ang Vice President ng Shen Group. Patay kayo. Vice President Lei. Matagal na tayong hindi nagkita. Assistant Lee. Ang suot mo ngayon. Ngayon, ang boss Shen namin. Nasa pribadong pagbisita ako. Huwag ninyong ibunyag ang aming pagkatao. Shen. Vice President Liu. Ang anak mo at ang mga kasama niya ang unang nanaki. Kung hindi ito masosolusyonan. Opo. Ma, kailangan mong turuan sila ng leksyon. Ma, bakit mo ako sinasaktan? Ihatid ang binibini pabalik. Bitawan mo ako. Ayoko umalis, Mama. Boss Liu, ikaw. Manahimik ka. Xiaoyu. Tingnan mo. Umalis na tayo. Mauna na kayo. Sige mga kapatid, umatras na. Xiaoyu, tingnan mo ang ginawa nila sa mukha ko. Nandiyan si Mr. Shen, kaya mauna na ako. Kuya Shen, kailangan mong alagaan ng mabuti ang aming Xiaoyu. Alis na. Hello, Teacher Soon. Ano? Nahimatay si Kiki? Bumaba na ba ang lagnat ni Wiki? Hindi pa bumababa ang lagnat niya. Kaka-register ko lang. May mahigit 30 pa sa unahan. Huwag ka munang mag-alala. Pag-iisipan ko pa ng paraan. Malamig ang panahon.
Siguraduhin mong mag-ingat sa lamig. Sa huling yugto ng pagbubuntis, huwag kang magkakalagna. Pero huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Li Xiaoyu, bakit kahit saan nakikita kita, ang malas naman, walang katapusan? Ikaw yung dating asawa ni Chen Shaiwi, di ba? Ang dating asawa, dapat alam ang lugar niya. Huwag kang dumikit na parang linta, kumakapit sa amin. Kung saan-saan ka sumusulpot. Kung hindi ka kilala, isipin pa ng mga tao na may kabit ang asawa ko sa labas. Ay, mahal. Huwag kang magpa-stress, baka maapektuhan ng bata. Siya ay isang maliit na manager lang sa hotel. Ikaw ang malaking boss at napakabait mo sa akin. Paano ko naman siya hahanapin? Ang bilis mo naman, ex-husband ko. May bago ka na naman. Ang dali mo talagang palitan. Direktang maging tatay. Chen Sherry, tingnan mo si Kiki. Lagnat na lagnat siya ngayon. Bilang ama, wala kang pakialam. Anak mo pa rin siya. Anong anak? Ay, mahal ko. At Sue, huwag kang magalit. Li Xiaoyu, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang batang yan, hindi siya. Anak ko, isa lang siyang bastardo. Hayop ka. Anong sinasabi mo? Mahal, okay ka lang ba? Bakit ka nananaki? Nag-divorce na tayo, hindi ka nagbibigay ng sustento. Okay lang yun. Pero nagsasabi ka pang ganyan? Tao ka ba? Li Xiaoyu, naglakas loob kang saktan ako. Ang tulad mo ay hindi talaga. Karapat dapat maging ama ng bata. Lumayo ka sa bata. Para na rin yan sa ikabubuti niya. Tara na. Buisit na delivery boy, huwag kang magpakita sa akin. Bumaba na ang lagnat. Stable na rin ang kondisyon. Tawagin mo lang ako kung may kailangan. Salamat. Si Aoyu, huwag kang mag-alala. Sila ang mga nangungunang pediatrician sa bansa. Ikaw na delivery rider, paano ka nagkaroon connection sa malaking ospital? Ha? Ito ba? Yung landlady na tinulungan ko dati, di ba? May utang na loob siya sa akin. Ay, yung landlady pala. Naku, nakakahiya naman sa kanya. Dapat pasalamatan natin siya ng maayos sa susunod. Pasalamatan natin siya na maayos. Mama, bakit sinabi ni Papa na ampon ako? Galit na galit ba siya sa akin? Huwag kang makinig sa kanya. Ikaw ang munting kayamanan na ipinanganak ni Mama. Sa hirap at sakit, hindi siya karapat-dapat maging tatay mo. Nandito si Mama, walang sinuman ang makakasakit sa'yo. Chen Sherry. Ikaw na walang kwentang tao, na puro masasamang salita ang lumalabas sa bibig. Bakit mo sinasabi ang mga bagay na yan sa bata? Alam mo ba na nasasaktan mo siya sa mga sinasabi mo? Ano ba yan? Ano ba yan, Li Xiaoyu? Sinasabi ko lang ang totoo. Ang batang yan ay isang bastardo. Kahit na naghiwalay tayo, walang kasalanan ang bata. Sa sinasabi mo, karapat-dapat ka bang maging ama? Ama, akala mo ba gusto kong maging ama? Ha? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko talaga anak ang batang yan. Ang iyong pagkabirhen ay ipinagbili ko. At hindi pa mababa ang presyo ng pagbebenta. Ipinagbili mo ako? Kanino mo ako ipinagbili? Sa puntong ito, sasabihin ko na sa'yo, ang iyong pagkabirhen ay ipinagbili ko sa C ng Shen Group. Siya ang pinakamayamang tao sa Jiangqing. Nakipagtalik ka lang sa kanya ng isang beses, nabuntis ka na. May tuturing na swerte ang pamilya mo, parang umuusok ang puntod ng ninuno nyo. Ikaw. Bakit? Gusto mo pa bang ipaglaban ang katarungan para sa sarili mo? Ang Shen Group sa Jiangqing ay may kapangyarihang sumakop sa lahat. Mahirap para sa ordinaryong tao na makita sila. At mas lalong hindi nila kikilalanin ang anak mong bastardo. Kalimutan mo na yan. Bakit mo nagawa yan? Bakit? Huwag mo akong tanungin dito. Dinala kita doon noon para lang maglaro. Isang scam. Para makakuha ng malaking pera mula sa kanya. Sino ang mag-akala na nabuntis ka pala? At akala mo ba, anak nating dalawa ang batang ito? Para hindi mabunyag ang lahat, napilitan akong pakasalan ka. Pinilit kong tiisin ang pagkasuklam at nag-alaga ng anak ng iba sa loob ng 5 taon. Nandidiri ako tuwing naalala ko. Alam mo ba kung bakit hindi kita ginalaw sa loob ng maraming taon? Ha? Dahil nandidiri ako sa'yo. Dahil marumi ka. Marumi ako? Honey, okay ka lang? Sa loob ng maraming taon, akala ko may problema ka doon. Ngayon, pwede ka nang magpa-check up sa urologist. Buti na lang hindi mo anak ang bata. Salamat sa Diyos. Ang laking pasasalamat ko. Bakit mo siya sinipa doon? Payo ko lang din sa'yo, mag-ingat ka. Lumayo ka sa mga ganyang skambag. Okay ba ang dalawang ito? Wiki, huwag ka nang malungkot. Gusto mo bang maging tatay mo ako? Kung si Tito Shen talaga ang tatay ko, sobrang gusto ka ni Wiki. Kapag nakalabas ka na sa ospital, bibilhan ka ni Papa ng 2 amusement park para paglaruan mo. At lahat ng gusto mo, basta bibilhin ko lahat para sa'yo.
Okay ba? Okay. Kiki, ano ang pinag-usapan ninyo ni Tito Shen? Ang saya-saya mo. Sabi ni Tito Shen, bibilhan niya ako ng amusement park. Talaga? Ang laki-laki mo na, hindi mo pa rin kayang bolahin ang bata. Ikaw na delivery rider lang, ang laking pinagyayabang mo. Tingnan natin kung paano mo yan matutupad. Kailangan may pangarap, di ba? Paano kung matupad? Pikachu. Paano pa rin nakakahanap ng trabaho ang skumbag na si Chen Shaiwei dito sa Jiangcheng? Tinanggal na siya ng kumpanya. Sino ang mag-aakala na nakahanap na naman siya ng isang babaeng boss? Handa siyang maging stepdad sa anak sa tiyan ng babae. Pero, ang kumpanya ng babaeng boss na yon ay madalas na supplier ng ating grupo. Sa isang salita lang, matatanggal na natin siya. Huwag na. Hindi niya inaalagaan ang sarili niyang anak. Tapos magiging ama-amahan siya sa iba. May kakaiba diyan. At pakiramdam ko talaga, mayroon kaming kakaibang koneksyon ni Wiki. Paki-imbestiga mo nga para sa akin. Sedge po. Umuwi na po ang madam mula sa ibang bansa. Ma, hindi ba nagbabakasyon ka sa ibang bansa? Bakit ang aga mo namang umuwi? Kung hindi pa ako umuwi, gaano pa katagal magpapagalagala sa labas ang manugang ko at ang apo ko? Nakalimutan mo na ba ang mga patakaran ng pamilya Shen? Wala ka na bang konsensya? Madam, huwag po kayong magalit muna. Ang young master po kasi. Ganyan ka ba talaga? Katulong sa iyong master sa kanyang mga gawain. Madam, pasensya na po. Ihanda mo ang mansyon sa Fgu, Ma, ang villa sa Magu, ma, ang palasyo sa Neno. ma. Manahimik ka. May mga antiki pa, mga diamante, ginto at alahas, mga eroplano at yacht. Gusto ko pa ring ipagtayo ang aking apo ng isang amusement park na mas malaki pa sa Disney. Gusto kong ibalik ang lahat ng nawala sa kanila sa mga nakaang taon at bayaran sila. Sig, tara na. Ma, Anong ginagawa mo? hindi ka pwedeng kumunta ng ganyan ang suot mo. Akala niya delivery rider ako. Ano? Itinatago mo pa rin sa asawa mo na mayaman ka? Hindi. Hindi. Gusto kong ipaliwanag, gusto kong magtapat. Kailangan ko ring maghanap ng pagkakataon, di ba? Kung kupunta ka ng ganyan ang suot mo, masisira mo ang lahat ng plano ko. Ay, hindi ka pwedeng kumunta. Ay, naku. Bakit ang dulas ng sahig? Hoy, janitor. Ikaw, lumapit ka rito. Punasan mo rito. Bilisan mo. Ano ba yan? Madam. Kayo. Bakit ganyan ang suot niyo? Ayaw akong papuntahin ng anak ko para makita ang manugang ko. Kaya nagpanggap ako. Pumunta ako sa pinagtatrabahuhan niya para silipin siya. Nasaan siya? Ayon siya. Siya ang manugang ko. Umalis ka diyan. Gusto kong makilala ang manugang ko. Opo. Ate, anong nangyari sa'yo? Ay, madulas ang sahig. Nadulas ako. Bagong janitor ka ba? Bagong wax lang kasi ang sahig kaya medyo madulas. May masakit ba sa'yo? Baywang. Aray, ang baywang ko. Halika, tutulungan kitang pumunta sa gilid para makapagpahinga. Pakidapa po kayo. Titingnan ko po. Miss, anong gagawin mo? Humiga lang po kayo ng panatag. Ako na po ang bahala sa iba. Ah, Ayos na. ang sarap. Hindi na masakit ang likod niyo, di ba? Hindi na masakit. Lahat ng buto-buto ko, nakarelax na. Hindi ko inakala na ang isang manager ng lobby ay marunong din ito. Para mabuhay sa 360 na propsyon, kailangan kong matuto ng 361 na kasanayan. Huwag na nating pag-usapan ang masahe. Electric welding, gas welding, argon arc welding, BOT, hairdressing, excavator, tubero, karpintero, kanal, lahat yan, alam ko at bihasa ako. Naku po. Ang dami mo palang alam. Wala lang yan. Tara na po, Aileen. Kung may kailangan po kayo sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling hanapin ako. Sig. Miss, anong pangalan mo? Li Xiaoyu. Li Xiaoyu. Li Xiaoyu. Grabe, nakita na naman tayo. Ikaw na babae ka, nandito ka pa rin nagtatrabaho. Pakiusap, linisin mo ang bibig mo.
Nakalimutan mo na ba ang sakit na dinanas mo? Gusto mo ba ulit kitang bagbugin? Boss Wang, siya po ang nagpabugbog sa akin. Kailangan mo akong tulungan. Ang maliliit na bagay na yan, ako na ang bahala. Kayo ba ang dalawang nambuli sa aming si Mimi? Sino ka naman? Siya ang vice president ng hotel na ito. Hindi mo siguro alam, tweet ka. Ang hotel na ito ay pag-ari ng Shen Group. Sayang lang at dito ka nagtatrabaho. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Tita, tara na. Hoy, gusto mong tumakas? Ano bang gusto mong gawin? Ano ang gagawin? Lumuhod ka sa harap ng lahat at yumuko ng 3 beses at patatawarin kita. Ay, naiintindihan ko na. Sadyang nanggugulo lang pala kayo. Sino ka na naman ba? Ulubi ka ba? Hoy, de. Payo ko sa'yo, huwag kang makialam. Sinabi mo bang kite na matanda ako? Tingnan natin kung paano kita haharapin. Te, huwag mo nang patulan ang ganyang tao. Chen Mei, ako na lang ang harapin mo. Huwag mong apihin ang matatanda. Manugang ko, hayaan mo ako. Ngayon, hindi ko hahayaan na apihin kanila. Ay, Ikaw, nanay ni Shen Jiaki? Kaya pala, ikaw pala ang nanay ng delivery rider. Kaya pala may naamoy akong amoy mahirap. Talagang hindi nga nagkakalayo ang pamilya. Anak na delivery rider, nanay na cleaner. Manugang na pangalawang asawa. Ang kapatid ko, nakipaghiwalay sa'yo. Talagang tama lang. pangalawang asawa. Ay naku, ang manugang nyo, pangalawang kasal na. Hindi nyo ba alam, Li Xiaoyu, ang galing mo talagang makunwari. Hindi mo siguro sinabi na may anak ka na rin, ano? Alam ko naman. Ang bata ay tunay na anak ng aming pamilya. Paumanhin po, tita. Hindi po anak namin ni Jiaki ang bata. Kita mo na, ang galing niyang makunwari. Niloko niya ang kapatid ko, pinag-alaga ng bata sa loob ng 5 taon. Ngayon, kayo naman ang magiging pabigat. Linisin mo ang bibig mo. Sino ang nagkukunwari? Gugulpihin kita. Hoy, tita. Nangahas kayong gumawa ng gulo sa teritoryo ko. Gusto nyo pa bang magtrabaho? Palalayasin ko kayo agad. Kayong dalawa, lumuhod kayo agad. Humungi kayo ng tawad sa aming Mimi. Ang galing namang Vice President. Akala mo ba sa'yo ang hotel na to? Tingnan natin kung mayroon kaya kang disiplinahin. Nasaan ang manager ng hotel? May nanggugulo dito. Hindi ba nila ayusin? Tingnan natin kung sino ang manggugulo. Tingnan natin kung sino ang manggugulo. Assistant Lee, bakit ka nandito? Ano ang ingay na ito? Itong bagong cleaner, walang modo. Kasama itong waiter, walang respeto sa aming mga bisita. Gusto lang ng bisita, puruan sila ng leksyon. Pero nagalit sila agad. Ang lakas ng loob. Nakita mo ba? Si Assistant Lee ay personal na assistant ni Boss Shen ng grupo. Nagalit na siya. Hindi pa ba kayo hihingi ng kawat? Mga walang galang. Paano ninyo nagawang walang respetuhin ang aming mga masisipag na manggagawa? Ang corporate culture ng hotel, wala kayong natutunan. Kung wala ang kanilang pagsisikap at dedikasyon, paano magkakaroon ang aming hotel ng kinabukasan? Ama ang sinabi ni Assistant Lee. Assistant Lee, itong cute na ito. At saka, siya ang naunang nang away sa akin. Manahimik ka. Ang babaeng ito, nakasimangot at nagingit-ngit ang ngipin. Talagang hindi angkop sa estilo ng aming hotel. May tao ba diyan? Palabasin siya. Assistant Lee. Boss Wang. Assistant Lee. Ito. Cleaner, masaya ka ba sa paghawak ko nito? Mula ngayon, sinumang mga has na saktan si Li Xiaoyu, ako ang unang hindi papayag. Naiintindihan. Hindi ko inakala na si Assistant Lee ay maasahan pala sa trabaho, ha? Parang pamilyar lang talaga siya. Parang nakita ko na siya kung saan. Dahil wala namang problema, magpapatuloy na kami sa aming trabaho. Ara na. Ang astig mo. Ate pa rin ang tawag mo. Ma, Ay, itong si Jiaki talaga. Hindi mo man lang sinabi sa akin na darating ka. Halos masaktan ka patuloy. Tatawagan ko siya ngayon din, papupuntahin ko siya dito. Nandito na ang lahat ng kinatawan ng iba't ibang sangay ng kumpanya. May meeting pa sa loob ng 5 minuto. Magsisimula na. Hello. Shen Jiaki, nasaan ka? Nagde-deliver ako ng pagkain. Anong nagde-deliver ng pagkain? Dumating si Mama. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Binibigyan kita ng 5 minuto. Magpakita ka sa akin. Oh. Sige. Naiintindihan ko. Boss Shen, magsisimula na ang meeting. Kanselahin ang meeting. Dalhin mo ang gamit ko. Bilisan mo. Masusunod. Xiaoyu.
Ma, Shenjiaki, ganyan ka ba maging anak? Si mama, malayo pa ang pinanggalingan. Galing pa sa probinsya. Hindi mo man lang ako inabisuhan. Hindi mo man lang siya sinalubong. Hinayaan mo pa siyang magtrabaho sa ganyang edad. Lumabas para magtrabaho. Kanina, muntik na siyang maspraying. Kung may nangyaring masama sa kanya, pagsisisihan mo yan. Ganito po. Gayon po, umuwi na po muna kayo kasama si Jiaki para magpahinga. Pag-uwi ko po galing trabaho, ipagluluto ko po kayong hapunan. Sig. Xiaoyu. May naghahanap sa'yo. Ay, darating na. Sige po, mauna na po ako. ma, Ang ganda ng suot nyo, ang lakas ng dating. Ang cool din ng suot mo. ma, Hindi ba sinabi ko na sa inyo, huwag nyo munang solohin si Xiaoyu. Paano kung mabuking kayo? Hindi ko na maipapaliwanag yan. Mabubuking. Ano? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng manugang ko? Ipagluluto niya ako ng hapunan. Ang ganda ng samahan naming dalawa. ma, Hindi nyo po alam. Si Xiaoyu po kasi at ako. Alam ko. Hindi ba't pangalawang kasal lang ni Xiaoyu? Ano naman kung pangalawang kasal? Sa ugali ng dating pamilya ng asawa niya, tama lang na nakipaghiwalay si Xiaoyu. Ang taong may swerte ay hindi pumapasok sa bahay na walang swerte. Sila ang walang swerte. Sinasabi ko sa'yo, ang manugang na yan, aprobado ko na. Kailangan mo siyang alagaan ng mabuti. Sige na, ma. Alam ko na yan. Huwag ka nang mag-alala, okay? Kailan ko naman makikita ang apo ko? Nasa eskwela pa. Ma, ang eoplano mo nakaparada pa sa bubong. Umuwi ka na at magbakasyon, okay? Sasabihan na lang kita kapag may magandang balita. Ma, alis na. Sage, hihintayin ko yan. Tapos na ang trabaho. Tara na, uwi na tayo para ipagluto si mama. May biglaang nangyari sa probinsya ni Mama, kaya umuwi na siya. Umuwi na? Ang bilis naman, hindi ko pa nga siya napapakain. Si Kiki, naghihintay pa sa bahay. Preno muna bago bilis. Nagdududa na ako, ito ba talaga ang motor mo? Shenjiaki, marunong ka ba talagang magmotor? Sa galing mong yan, siguradong ikaw ang pinakahuli sa delivery. Bumaba ka, ako na ang magmamaneho. Mama, ikaw ba ang nagluto ng isdang ito? Mama, ikaw ba ang nagluto ng hipong ito? Kung gayon, itong scrambled eggs na may kamatis, ikaw ba ang nagluto? Alam ko na, itong broccoli, siguradong ikaw ang nagluto. Ang kanin ay niluto ni Mama, pero ang mga ulam, lahat ay niluto ni Tito Shen. Ang sarap ng kanin na niluto ni Mama. Ang galing mong mambola, halika, kumain na tayo. Ang mga lutong ulam ni Tito Shen, mas masarap pa sa mga restaurant. Dahil sa galing mo sa pagluluto, tatawagin na kitang Papa. Talaga, kung gusto mo, araw-araw kang ipagluluto ni Papa. Seg. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Ay, ang station manager ang tumatawag. Siguro gusto na naman akong mag-overtime. Hindi pwede. Kumain tayo. Ay, nakalimutan kong i-charge ang e-bike ko. I-charge ko lang. Kumain na lang kayo. Uy, kumain ka pang hipo. Bumaba ka. Sa gitna ng gabi, ganyan ang suot mo. Sino ang gusto mong kakutin? Tingnan mo ang bago kong skin, astig diba? Diretso sa punto. Ang pinapaimbestiga mo sa akin noon, nalaman ko na. Si Kiki ay hindi talaga anak ni Ken Shui. Ano? Hindi si Kiki ang tunay na anak ni Ken Shui. Kung gayon, kaninong anak siya? Sabi-sabi, 6 na taon na ang nakalipas. Ang walang hiyang Ken Shui na yan, ginamit pa si Li Xiaoyu para sa isang honeypot trap sa unang gabi nito. At nakakuha pa siya ng malaking pera mula sa kabilang panig. Kalaunan, nabuntis sa Li Xiaoyu. Natakot siyang mabunyag ang katotohanan, kaya pinaniwala niya na lang na anak niya ang bata. At pinakasalan sa Li Xiaoyu. Alam ba ni Xiaoyu ang tungkol dito? Noon, pinatulog siya ni Ken Shui at ibinalik sa bahay. Sa tingin ko, hindi niya alam. Sino ang biktima ng pangingikil? Ang kabilang panig ay isang makapangyarihan at may impluwensyang tao. Bakit parang ang kwentong ito ay tungkol sa nangyari sa akin 6 na taon na ang nakalipas? Ang pagkakahawig. Ibig mong sabihin, 6 na taon na ang nakalipas, ikaw ay biktima ng panloloko at pangingikil? Are, ikaw ay ano na?
Hindi mo ba nakita kung ano ang hitsura ng babae? Ako ay nilagyan ng gamo. Sobrang hilo ko na. Paano ko matatandaan? Ikaw naman, pagkatapos, ikaw ay kinikilan ng napakalaking halagang pera. Hindi mo ba alam kung sino ang kabilang panig? Hindi kaya talagang si Li Xiaoyu? Hindi naman siguro ganoon kalaki ang pagkakataon, di ba? Halika. Tulungan mo akong imbestigahan ang isa pang bagay. Ano ito? Ito ang buhok ni Kiki. Hawakan mo ito at gumawa tayo ng DNA test. Pakiramdam ko, may kakaibang koneksyon ako kay Kiki. Sige po. Ay. Bukod pa rito. Bilang C ng Shen Group, ayusin mo ang isang pulong sa pamilya ni Chen Shaiwei. Gusto ko siyang harapin. Sage po. Kumusta ang bago kong forma? Tara. Hahaha. Ang C ng Shen Group, personal na nag-imbita sa atin para kumain. Ang laki ng karangalan nito. Ay, Baka naman yung 6 na taon na ang nakalipas, pinainom mo siya ng gamot para sa pera ay nalaman na? Impossible. 8. Ginawa ko yun at wala akong iniwan na ebidensya. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, pinag-isipan ko na. Sigurado ako, dahil sa patuloy kong pagbibigay ng regalo at pag-asikaso, nalaman ni Boss Shen ang aking sinseridad. Gusto niya akong ibalik sa Shen Group. Bukod pa rito, ang kumpanya namin at ang Shen Group ay matagal nang may kooperasyon. Dahil sa akin, possible rin. Gaano ba kalaki ang impluensya mo? Mas mahusay talaga ang away natin. Natuklasan siya ng C at gusto siyang bigyan ng mahalagang posisyon. Makikinabang ka lang. Sa hinaharap ang maliit mong kumpanya, kailangan pa rin naming umasa kay away. Hahaha. Mag-toast tayo. Noong nakaan, yung maliit na assistant Lee, naglakas loob na paalisin ako dito. Ngayon, si Boss Shen mismo ang nag-imbita sa atin kumain. Mamaya, pag nakita ko yung maliit na assistant na yon, paluluhurin ko siya para itali ang sintas ng sapatos ko. Ang iniimbitahan ni Boss Shen ay mga mayayaman at makapangyarihan. Huwag kang gumawa ng eksena, ha? Mamaya, pag nakita mo si Boss Shen, mag-ingat ka sa pananalita mo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano na parang bata. Ikaw, EMA, Tara na, alis na tayo. Magandang araw, Boss Shen. ikaw si Boss Shen. Ika si Boss Shen. Emie. Hindi siya si Boss Shen. Siya ang kasalukuyang asawa ni Li Xiaoyu, isang hamak na delivery rider. MEA. Talagang ang basurang kaldero, may basurang takip. Hindi ka delivery rider. Anong ginagawa nyo rito? paano nyo nalaman? Hindi ka naman ang C ng Shen Group. Ikaw. Kung ikaw ang Boss Shen, luluhod ako at dilaan ang sapatos mo. Ikaw, hindi ka man lang makapantay sa isang daliri ng kapatid ko. Bakit ka pa nakaupo diyan? Umalis ka na. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Para maging ganyan kayo kayabang. Ang kapatid ko ay makikipagtulungan sa Boss Shen. Makikipagtulungan sa Boss Shen. Mula ngayon, magiging mataas na ang posisyon niya. Ikaw na amoy delivery rider, hindi mo kailanman maabot ang antas na yan. Paano kung sabihin kong ako ang nag-imbita sa inyo ngayon? Hahaha. Sabi mo ikaw ang nag-imbita sa amin? Tatawagan ko ngayon ang Boss Shen para ilantad kanya mismo. Ito ang numero mo, di ba? Ikaw ang Boss Shen. Ikaw. Ikaw talaga ang C ng Shen Group. Ikaw talaga ang C ng Shen Group. Boss Shen, dati ay bulag kami. Sana ay palampasin nyo na lang ang aming pagkakamali. Maawa na po kayo. Patawarin nyo na po kami. Boss Shen, hindi po namin sinasadya. Kasalanan po lahat ni Li Xiaoyu. Ginulo niya ang isip namin. Tumahimik ka. Boss Shen, ang bagay na ito, wala po talaga akong kinalaman. Kami ni Chen Shaiwei, 1 buwan pa lang kaming magkakilala. Ikaw, Tingnan nyo po, buntis pa ako. Kung may sasabihin kayo, mauna na kayo. Hindi ako nambubuli ng babae. Umalis ka na kasama ang buntis. Wang Tzu, hindi mo ako pwedeng iwan. Bitawan mo ako. Scumbag. Nakakainis. Ikaw. Boss Shen, mahina rin po akong babae. Ito, Hindi ba kanina lang, gusto mo akong kulungan na dilaan ang sapatos ko? ako, Umalis ka. ay, Boss Shen, kung wala na po kayong kailangan, alis na rin po ako. Tumayo ka diyan. Inayagan ba kitang umalis? Boss Shen. Kayo po, abala rin naman kayo palagi. Huwag na lang po tayong kumain nito. Ha? Huwag na lang kumain? Bakit ka nagmamadali? Ngayon, ako mismo ang mag-asikaso sa iyo ng maayos. Ihain ng pagkain.
Ito ang engrandeng handaan na inihanda ko para sa'yo. Sage, Boss Chen. Boss Shen, may almoranas po ako. Hindi po ako makakain ng maanghang. Naku, Boss Chen, wala ka palang alam. Hindi. Ito ang ghost pepper ng Teizao. Ito ang queen pepper ng Yingwu. Ito ang elder pepper ng Figu. Ito ang king pepper ng Chanfu. Ang pinakamahal na sili sa buong mundo ay narito lahat. Isang kagat lang, libo-libo na ang halaga. Masuwerte ka, Boss Chen. Ako. Hindi ako karapat dapat kumain nito. Kumain ka. Xiao Yu, tulungan mo ang kapatid ko. Hiwalay na kami. Wala na akong kinalaman sa kanya. Hindi mo ba alam, ang asawa mo ay hindi talaga. Hindi siya delivery rider. Siya ang C ng Shen Group. Si Shen Jiaqi. Kinulong niya si Awei sa loob ng bahay. Gusto niya siyang patayin. Bilisan mo, iligtas mo si Awei. Ang Sing Shen Group? Siya pala yon. Tapos na akong kumain. Pwede na ba akong umalis? Huwag kang magaksaya. Ubusin mo yan. Ang anghang, Boss Shen. Hindi ko na kaya. Alam ko na ang pagkakamali ko. Patawad. Hindi ko naguguluhin si Li Xiaoyu. Patawad. Ang isang patawad mo ba ay makabawi sa lahat ng sakit na idinulot mo kay Xiaoyu? Luluhod ako kay Li Xiaoyu para humingi ng tawad. Tatawagin ko siyang ninang sa tuwing makikita ko siya. Ikaw na walang hiya ka. Hindi ka karapat dapat makita si Li Xiaoyu. Sabihin mo ang lahat ng pagkakamali na ginawa mo sa akin sa mga nakaraang taon. Maliban sa pagtataksil kay Li Xiaoyu at paghihiwalay, wala na talaga akong ibang ginawa. Talaga. Sige, kumain ka pa. Aano ang sinasabi ko? Anong bagay? Bibigyan kita ng paalala. 6 na taon na ang nakalipas, Setyembre Siyam. Anong ginawa mo? Bilisan mo, sabihin mo. Sasabihin ko. 6 na taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng gabing ito, malaki ang kukunin ko mula sa C na ito. Boss Shen, Nagkamali ako. ikaw na walang hiya. Mas masahol ka pa sa baboy at aso. Boss Shen, hindi ko dapat kayo binigyan ng gamot. Hindi ko rin inakala na si Li Xiaoyu sa isang beses mo. Nabuntis siya. Kahit papaano, inalagaan ko ang anak mo sa loob ng 5 taon. Sumpa ko, hindi ko talaga ginalaw si Li Xiaoyu. Anak ko si Guiki. Siya ang anak mo. Assistant Lee, lumabas na ang resulta ng ENA test. Si Li Kiki ay anak ni Boss Shen. Shen Jiaqi. Kaya pala ikaw talaga ang Sing Shen Group. Patawad, Xiaoyu. Hindi ko naman sinasadya na itago sa'yo. Gusto ko lang talagang maghanap ng tamang pagkakataon para sabihin sa'yo. Ayos lang. Salamat at nandiyan ka sa pinakamahirap kong panahon. Hindi mahalaga kung delivery rider ka o seeing isang grupon kumpanya. Hindi yan importante. Ang mahalaga ay ikaw. Patawad at huli ako. Sa loob ng 6 na taon na ito, marami kayong pinagdaanan ni Giki. Babawi ako sa inyo sa buong natitirang buhay ko. Papakasalan mo ba ako? Ay naku, talagang itinadhana kayong dalawa. Kung tutusin, ako ang naglapit sa inyong dalawa. Ako ang inyong matchmaker. Manahimik ka. Ibigay siya sa kinaukulang ahensya para asikasuhin. Masusunod.
Lola, Ay, ang aking apo. Habang tinitingnan ko, lalo akong natutuwa. Kamukhang kamukha niya si Jackie. Noong bata pa siya. Si Madam Shen ay nagbigay sa nobya ng 10,000 tile ng ginto. Wow! Ang laki naman ng bigay ni MRS Shen. Balita ko, pangalawang kasal pa raw ng bride. Binigyan ni MRS Shen ang bride ng 10 villa. Binigyan ni MRS Shen ang bride ng isang pribadong isla. Binigyan ni MRS Shen ang bride ng shares sa Shen Group. 30% shares. 300 bilyon yan. 300 bilyon? Grabe naman si Mama. Binabawi lang ni Mama ang mga nawala sa'yo at kay Kiki. Basta masaya ka. Dati akala ko ang isang bigong kasal ay magtataboy sa kaligayahan. Pero nalaman ko kalaunan, ang pangalawang kasal ay maari pa ring magbigay ng maningning na kinang. Ang makilala ang tamang tao, kailanman ay hindi huli. Sana ang bawat isa na dumaan sa pagsubok sa kasal ay makahanap ng sarili nilang kaligayahan. Manalig sa pag-ibig, manalig sa kinabukasan. Mula sa wood, maging paru-paro, muling isilang. Baliktarin ang kapalaran at harapin ang araw.